Hindi pa rin tapos ang tila walang katapusang sigalot sa pamilya Barreto. Muli na namang laman ng kontrobersya ang batikang aktres na si Claudine Barreto matapos nitong ilantad sa isang panayam na siya'y pinagbabantaan at sinisiraan umano ng sarili niyang kapatid na si Mito Barreto. Isa sa mga matitinding paratang na banta ay ang di umano'y pagbubunyag ng kanyang pagkakalulong umano sa droga. Isang isyung matagal nang ibinabato sa aktres pero matibay niyang pinabulaanan. Sa panayam sa YouTube vlog ni Chaps Manansalat Jobert Sukal dito na in-upload kamakailan, emosyonal at diretsahang inilahad ni Claudine ang mga pinagdaraanan niya sa kasalukuyan, partikular sa kanyang relasyon sa kapatid. Ayon sa kanya, bagamat nais niyang itikom na lamang ang bibig ukol sa mga isyung pampamilya, napilitan siyang magsalita dahil nakataya na raw ang kanyang kaligtasan at reputasyon. Ayaw ko na sanang ilabas ito, but when your life is being threatened or your reputation is being threatened, I'm scared for my life also and my children's lives, pahayag ni Claudine. Dagdag pa ng aktres, ilang beses na siyang nakatatanggap ng mga kakaibang tawag mula sa hindi kilalang numero na nag-udyok sa kanya para humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation, NBI. Naghain na rin siya ng cease and desist order bilang proteksyon laban sa anumang paninira at banta. Ayon kay Claudine, ang tanging dahilan ng pagsisimula ng gusot ay ang kanyang paglahok sa isang proyekto ni Jean Padilla at Yumi Galang's Hair Alchemist. Ayon sa aktres, tila ito ang naging mitsa ng galit ng kanyang kuya. Ang tanging naging kasalanan ko lang was to work with Jean Padilla. Kung mali bang matatawag yun? Ang mas malalim na pinagmula ng galit ni Mito Barreto ay tila may kaugnayan sa panayam ni Christy Fermin, kung saan nabanggit ang isang lumang issue sa pagitan ni Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Sa naturang panayam, tinalakay din ang isang pahayag ni Christy Fermin na may nagsumbong daw sa kanya tungkol sa dahilan kung bakit nasapak ni Dennis Padilla si Marjorie Barreto noong sila ay magkarelasyon pa. Ayon sa kwento, bago nasapak si Marjorie, sinaksak o na-slash raw nito ang likod ni Dennis, dahilan kaya nag-react umano ang aktor. Ang itinuturong source ng balita ay si Claudine, ngunit marin niya itong itinanggi. Ayon sa kanya, kahit si Christy mismo ay itinanggi ito. Ngunit tila hindi naniwala si Kuya Mito na siya nga yung nagbabanta raw kay Claudine. Lahat na naibato na sa akin. Hindi na napigilang ilabas ni Claudine ang kanyang sama ng loob sa patuloy na pagbabalik ng mga lumang issue laban sa kanya. Ayon sa aktres, tila hindi siya tinatantanan ng mga akusasyon, droga, mental health at maging ang pagiging masama raw na kakapatid. You keep talking about my past. I don't live there anymore. Maging ang mga paratang na gusto siyang ipap-psychiatric ward upang makuha ang kanyang pera ay binanggit din ni Claudine. Tinawag niya itong isang malinaw na pagsasamantala at sa pagkakataong ito, handa na raw siyang lumaban sa legal na paraan. I'm suing. Hindi na po ako papayag na pagsalitaan ng kahit sinong tao ng ganyan. Ako lang ang naging nandoon noong kailangan ninyo. Isa pa sa matindi niyang hinanakit ay ang tila pagkakalimot ng kanyang pamilya sa lahat ng kanyang naitulong noong kasagsagan ng kanyang karera. Aniya, siya raw ang nagpaaral sa ilang pamangkin, nagbayad ng renta, at tumulong sa mga negosyo. When you were down, I was there. When I was down, wala kayong ginawa. Ipinagmalaki rin niyang single-handedly niyang tinutustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak at wala siyang hinihinging tulong mula kanino man sa kanilang pamilya. Pagkamping pamilya at desisyong lumaban. Bagamat nasaktan siya sa mga paratang ng kanyang kapatid, sinabi ni Claudine na nasa kanyang panig ang ilang kapatid at maging ang kanilang ina na si Mommy Inday Barreto. Nagpahayag rin siya ng pagsuporta mula sa kapatid na si JJ at tiniyak niyang may legal na aksyon na silang ihahain. Sa korte ito papunta. I've already told my mom and brother JJ, go ahead, full support sila. Sa dulo ng panayam, nagbigay si Claudine ng matinding pahayag na nagpapakita ng kanyang paninindigan at muling pagbawi sa kanyang lakas bilang babae, ina at artista. Earlier I said, blood is thicker than water. If you want to bring back whatever all of you did to me before, go ahead. But do not expect na I'll just sit back and accept this. Because I'm not the Claudine anymore. Hindi ako yung pwedeng ibully. Kuya ka man, ate ka man, wala akong utang na loob sa inyo. Pero kayo, malaki ang utang ninyo sa akin.
Respect is earned. Ang kwentong ito ay patunay na ang mga sugat sa loob ng pamilya, lalo na kung hindi tuluyang napag-usapan at napatawad, ay maaring maging dahilan ng tuloy-tuloy na sigalot. Sa kaso ni Claudine Barreto, ito ay hindi na lamang usapin ng karangalan, kundi kaligtasan at karapatan bilang ina at tao. Sa huli, ang laban ni Claudine ay hindi lang personal, kundi laban din para sa lahat ng inaping babae, ina, at kapatid na pinipilit magsimulang muli matapos masadlak sa dilim ng nakaraan.